Purihin po ang Panginoon. Ayan, salamat sa Diyos tayo ay muling nakabalik pero November 1 na po ngayon. 2 days tayo nawala, 30 and 31. So ayan po, tayo po ay manalangin. Glory to God. Purihin ka, Ama. Salamat po, O Diyos, sa araw na to. Ngayon po ay unang araw ng Nobyembre 2024, Panginoon. Salamat po sa iyong kahabagan, Panginoon, na sa iyong biyaya na muli makapagbulay na yung mga salita, makapag-share, O Diyos, makapagbahagi na yung mga salita sa aming mga kaibigan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapagaling. Bagamat hindi pa fully healed, O Diyos, salamat po sapagkat, Panginoon, sa iyo nagmumula ang kagalingan, O Diyos, ang lahat ng bagay. Salamat po sa lakas na binigay mo sa iyong abang likod, Panginoon, at isang napakalaking biyaya ang muling makapagbahagi na naman ng iyong mga salita sa aming mga kaibigan. Salamat po sa bawat araw na dumarating sa aming mga buhay, Panginoon, na hindi namin naging karanasan ang iyong pagpapapaya. Salamat, Ama, sa iyong paglingap sa iyong mga anak. Salamat po sa magandang araw na sumikat sa amin ngayon. Dakilang Diyos, patuloy mo samahan ang bawat isa, Panginoon, at sa aming pagbubulay na yung mga salita. Dakilang Diyos, ikaw ang patuloy na malulahati. Ikaw, O Diyos, ang iyong pangalan ay patuloy na maitaas. Salamat po, tulungan mo ang bawat isa na yung mga salita, Panginoon, ay higit namin maunawaan, mailagay namin sa aming mga puso. Salamat, Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, wala po tayo na ano. Ito, pati muna tayo na happy birthday. So, happy birthday po kay Lian Sata. Happy birthday kay Pastor Roland Himongala. So, yan, nakita ko kanina lang na pastor po pala siya. So, happy birthday to Sister Mara Espanola. Happy birthday to Sister Mara Olitnab. Happy birthday to Sister Mara P. Yan. So, happy birthday po sa inyong lahat na nagdiriwang po ng inyong karawan ngayong araw na to, November 1, 2024. Kung sa iba, nalulungkot sila kasi November 1, 2024 ang kanilang birthday. Pero wala po tayo dapat ikalungkot dahil ito yung araw na kapakanakan nyo, diba? Dapat tayo magsaya sapagkat, yun nga, tayo po ay isinila. Yan, mahal tayo ng Diyos dahil binigyan tayo ng sabihin mo na chance na, diba, na makapagsaya sa lupa, mapaglingkuran ng Panginoon, makilala ang Diyos, na makasama natin ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan. So, marami dapat ipagpasalamat po. Kaya, happy birthday po sa inyong lahat. May God bless you. May God give the desires of your heart. And may God always keep you safe and healthy po. Happy birthday and God bless even your family. Yan po. So, naninibago ako. Parang sabi ko, 2 days pa lang tayong wala. Feeling ko, alam mo, nag-backslide na ako. Hallelujah. In Jesus' name. So, hindi kasi, yung nga parang sa church ba, nasa Dubai ako pag ako'y nakaka-absent, kasi ay hindi uso yung absent. Yan. Meron yata akong time na isang buong taon, kung di ako nagkakamali po, yan, na wala akong absent sa worship. Yan. Kung di ako nagkakamali, po ang pagkakatanda ko, kasi merong nung basta minsan tayo sa faith, yung hindi tayo nakakadalo. Yan, pero ang alam ko, meron talaga ako na buo, na isang taon, na every Sunday ay talaga nakakadalo po tayo. So, wala tayo ng 2 days. Hanggang ngayon masama pa yung katawan ko. Yan po. So, ako po'y tao. Ako po'y nagkakasakit. No po. So, yan. Purihin po ang Panginoon. Thank you po sa lahat na nagsusupport po sa atin. At saka, ngayon po ay November 1, unang araw ng November, napakabilis ng panahon. Pagkatapos nito, isang buwan na lang ay December na syempre, susunod dyan. So,
November 3 po ay, yun nga, muli natin kayo inaanyayahan sa Dubai Al Tour City, 2 p.m. para sa home free po, 15. Yan, na dadalhin ng mahal na Apostol Jonathan Periol, ang kanyang salita ng Panginoon po. Sana po makadalo kayo, lalo na sa dako ng Dubai. Yan, ang mga kapatid ay talaga nag-aanyaya. Marami na I'm sure sa labas na po. So sana po wag natin palampasin to. May home free sa lahat ng may watch free pala. May watch party po sa lahat ng lokal po ng PMCC Port Watch. At saka ano ba tawag dito? Okay, nakalimutan ko. Ano po, sa pasensya na. Ayan, ngayon po ay November 1 pala. So, hindi ko na explain. Bibiyok pa. Hindi ko na explain kung about November 1 na biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakilala sa Diyos, na alaman natin yung mga November 1 po, 'di ba? Sa iba ay araw ng mga patay. Pero yan po ay bagamat yung nga inaano na, alam mo, hindi ko pa nabasa, pero sa akin pong sa Panginoon, sabi ko na talaga na ang araw ng patay po ay wala naman talaga sa Biblia. Yan, meron dong nabanggit na bayan mo yung patay ang magpalibing sa kapwa niya patay, parang ganun po. Pero dahil sabi ko nga, hindi ko naman po nabasa pa ang buong Bible, at kahit po nabasa ko ay hindi naman po ako magaling. 'Di ba? Kagaya ng Diyos na ma-memorize ko lahat po. Kaya ayan, sa puso ko po, ang sinasabi ng puso ko ay wala naman talagang nakalagay. At hindi natin sinasabi sa ating mga kaibigan na na huwag mong dalawin ang mga mahal mo sa buhay na namatay. Wala naman po nagsasabi ng ganyan, di ba po? Pero yung nga, dahil sa ating pagkilala po sa Diyos, tayo po ay Kristiyano, na yung mga namatay, namatay na. Yan. Di ba? So, ang resurrection lang, ang muling pagkabuhay, yan nga, pag ikaw ay na kay Kristo. Pero, yung mga namatay na, baliktad nga, kasi kaya natin lagi sinasabi, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, dapat ay ikaw ay buhay. Ang akin pong nanay sa biyaya at habag ng Diyos, yung nga, buhay po siya nung, of course, buhay siya, tumanggap siya. Yung nga, nung pinapuntahan ko po kay Brother Nestor, talagang ako, overwhelming talaga ako doon sa nagawa ko na yun. I mean, glory to God po, na ewan ko, ang nanay ko talaga masunurin, kaya wala akong masabi, na the best ka talaga. Yan. So, yan po. At ngayon, ang anak ko po ay nakasama sa biyaya ng Diyos sa cemetery evangelism. Nakita ko nga may harbak siya, pero mali yung post ko kanina, na overwhelmed po ako. Yan, kala ko nag-share na siya ng word of God sa mga bata, kasi nga si Jayron ay may kaalaman kahit po konti, yan po. Kaya malaking sa akin na pasamahin ko siya sa mga, ayan yung bagamat late siya nagising, pasamahin ko siya sa ganyang gawain. Kasi hindi nga ako makakasama. Ako ay magiging pabigat lang sa mga kapatid. Gusto ko pumunta, sumama. Abay, pabigat pa nga po ako. Kaya, napakalaking blessing sa akin na, yung nga po, yung anak ko nakakasama sa ganyan. Yan. Kaya, hindi ko siya talaga pinagbabawalan. Kasi nga, gawain po yan ng Panginoon. At, gusto ko, yung nga prayers ko, yung post ko na dinilit ko na po. Pasensya na kayo. Overwhelming po yung nanay. Alam mo yung nanay stage mother talaga, 'di ba? So, nakita ko nga kasi may offering bag. Yan. Kaya na-post ko, sabi ko parang offering bag pala dala niya. Akala ko Bible kasi nasa gilid. Yan, kasi ko dati, sabi ko, Lord, sana isa sa anak ko magtalaga ng buhay. Sinabi ko talaga. Yan, kasi nga, nung hindi ako nakatuloy sa Bible school, sabi ko, hindi ako, anak ko na lang. Yan, kaya akala ko nga nun si Andrea pero si Jayron pala ibibigay sa akin ng Panginoon. Kaya nga po, ang Diyos talaga marunong. Yan, wala kang masasabi sa Panginoon. So, yun po, huwag na natin pahabain yan at tayo po nanlalabot pa rin. Ang share ko po sa inyo ngayon ay
Yung sa mga cemetery evangelism, tayo po ay nag-evangelism sa buhay. Yan po, kaya biyaya ng Panginoon sa mga kapatid. Saludo ako sa inyo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Talaga yung paglilingkod po talaga. Sabi nga ng Mala Presbyter Levi Periol, serving God is never runs out of challenges. Yung challenges na maulan kasi, di ba, maputik, mainit pa ngayon, umiinit na. Kaya hindi talaga nawawalan. Kapag mahal mo ang Panginoon, walang mainit, walang maulan, walang hadlang. Yan. Kumbaga lahat ibibigay mo. Yun ang bigay-biyaya po pag tayo ay tumanggap sa Diyos. Na matututo kang kalimutan mo na ngayon sarili mo. 'Di ba? Na bakit naman ako gagawa niyan? Presidente ako ng company, 'di ba? Magpapakababa ka. Dahil mahal mo ang Diyos, mamalin mo na yung kaluluwa, naligtas ka. Sabi nga ng Mala Presbyter Levi Periol nga, kung wala namang nangaral, di rin naman ako maliligtas kung walang lumapit sa akin na mangangaral. 'Di ba? Kung walang tinawag ang Diyos, wala ring maliligtas. Kaya tumatawag ang Diyos, patuloy na tumatawag, patuloy na nagsusugo, kasi maraming kailangang iligtas. Yung ba, marami pang, sabi nga, habang may lupa, may tao sa lupa, ay patuloy na mangangaral po ang Fourth Watch. Glory to God. At ngayon po, ang title po ng ating title po na ating FB Live po, iksian natin. At kasi kahapon kumikirot yung ulo ko, sobra talaga, pabalik-balik po yung lagnat. So, the power of prayer. Hindi ko pa pala na share. Siyempre, tinitin ako na may listahan na ako, binigyan na tayo ng karunungan ng Panginoon na po. So, bata pa lang kami talaga, yung nanay ko, siyempre, Catholic siya. Mahilig maganyan-ganyan. Ano ba yun? Rosary, diba? Angelus, ganyan. Nobina. Yan, nobina. Kaya, ang nanay ko talaga madalas kong makita sa harap ng, sabi nga nila ni Maria. Yan. Kaya marami kami revolto po sa bahay. Yan. So, kaya sanay kaming manalangin nga. Yan. At biyaya ng Diyos tayo po ay naturuan na ngayon ng, di ba, pananalangin. Sa iba, maaring ang prayer po ay hindi masyadong mahalaga. Pero biyaya ng Diyos tayo po ay nasa church, 'di ba? Nasa kanyang iglesia po, nasa tunay na pananampalataya, natuluan tayo na mag-pray bawat circumstance, na paggising mo, pagtulong mo, bago ka kumain, bago ka umalis, bago ka kung saan ka pupunta or anong gagawin mo, ipag-pray mo, meron pagdedesisyon, mag-pray ka. Yan, walang humpay na pasasalamat sa Panginoon, naturuan tayo. Although, yung ako lagi naman ako nagte-thank you, pero mas marami pa tayo natutunan sa church po, biyaya ng Diyos na kahit yung tamang pag-pray ay naituro sa atin. Kasi, pag nagpipray ako sa Panginoon, parang hingi ako ng hingi din. Yan po. Pero hindi ako humihingi ng, hindi ko matandaan, humingi ba ako ng bahay at lupa, hindi ko po matandaan. Po. Pero wala naman taong, syempre na, nag-pray na wala rin namang hinihingi. Po. Pero hindi ko discuss po yung acts, di ba? Yung adoration, yung pong way ng prayer. Po. Pero sabi natin, the power of prayer. So, eto lang po na, yung prayer kasi sa mga Kristiyano, eto po yung dapat ikaw talaga maging prayerful. Pag ikaw Kristiyano, abay dapat marunong ka talaga manalangin. Yan po. At kasi yung prayer kasi ay, eto po yung way of communicating natin sa Panginoon po. Yung communication natin. Kasi, abay, paano ka hindi na mabababa yung Panginoon sa'yo para diba? So, through prayers, diyan natin kakausapin ng Panginoon lahat ng kahilingan natin. Tayo humingi ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan na po. So, kaya nga, tumatawag tayo sa Panginoon in times na tayo po ay mananalangin. Tumatawag, nagpapasalamat. Ito lang po yung aking verse. Maraming verses, pero dahil ayoko na ngayon, ang aking motto, shorter is the best. Yan po, short. Paano ba yan? Hindi, wala, nag-joke lang po ako. Sabi sa Matthew 6:9-13, sa Good News Translation ko po ito kinuha.
Yan, this then is how you should pray. Our Father in heaven, may your holy name be honored. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. At kinuha ko po sa Tagalog, Mateo 6:9-13, MBB. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Yan po. So, pag tayo nananalangin, di ba, humihingi tayo ng tulong sa Diyos, yan po, pagpapatawad, at tayo po ay nagiging, syempre, close sa Panginoon. So, ganyan na tayo sa Panginoon, di ba? Yan, tama ba yung sinabi ko? Yan. So, hindi ako sanay sa mga ganun po, pasensya na. Di ba? Alam mo, pag titingnan mo po tong ano na to, sa English na lang po. Pareho lang din naman sa Tagalog, di ba? Our Father in heaven, may your holy name be honored. So, dapat luluwalhatiin. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Di ba yung will ng Panginoon sa lupa at sa langit, be done daw. Di ba? Na naway mangyari. Ano po? Give us today the food we need. Actually, yung food dyan, kasi ito na lang kinuha kong translation eh. Parang ano na rin yan, yung mga pangangailangan natin po. At forgive us the wrongs we have done as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. Na parang, pag iyan mo tong prayer na to, nandito na nga po lahat. At, di ba kasi nga, sa iba ayaw natin magpatawad, dapat po talaga magpatawad po tayo. Kaya nga ito po talaga yung pag ikaw nag-start ka na talagang, yung tanggapin mo ang Panginoon. Kumbaga marami kang matututunan eh, lalo na pag dumating sa iyo yung Holy Spirit, ngaya pag nagpabaptize ka, yung Holy Spirit talaga marami ituturo sa iyo. Pagpapakumbaba, yung pag-ibig talaga na dapat ibigay mo na sa lahat-lahat. 'Di ba yung iba na forgiveness talaga, ang hirap matutunan, yung ay hindi mahirap matutunan, mahirap maibigay sa tao. Pero pag ikaw nasa Diyos, yung pagpapatawad, ano yan, parang baliwala na lang sa'yo. Yung, huwag ka magpatawad yan galing sa ilong, siyempre galing sa puso, kasi titingnan ng Diyos dyan kung ikaw ba talaga nagpatawad eh, 'di ba? So yung prayer na po ito ay, kung ano mo, ito nga lang, may your will be done on earth as it is in heaven. Dito sa lupa at saka sa langit. Dapat daw nating, yung, kumbaga yung prayer mo na magawa mo yung kalooban ng Diyos sa lupa. At alam na natin, tinakil na natin yan, yung mga kalooban ng Diyos na dapat ay gagawin natin. Kasi nga po, sabi natin ay, ayoko na paulit-ulit, na po na, yung Bible, kahit balik-baliktirin mo yan, o kaya may mga tao na binabaluktot ang Bible, yung katotohanan ay katotohanan. Yan, di ba? Kaya nga nagkaroon ng, nagdagdag kasi, sabi nga, bawal dagdagan ni bawasan. Kaya yung mga nagdadagdag, may parusa. Ay yung nagbabawas, ay may parusa din. Kaya nga yung ayaw ng, kunyari, tight nga lang, di ba? Ay ayaw ng Diyos yan. Di ba? Ayaw maglingkod, eh nasa paglilingkod nga ang kagalakan, ito, kakadating lang ng aking anak po. Yan. So, biyaya ng Diyos nga natututunan siya. Ayun natin na lang. Ang tatay niya. Kanina pa hinahanap, kakaalis lang, gusto nang dumating, gusto nang pabalikin. Yan po, purihin po ang Panginoon. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. So, talagang papanalangin mo talaga na yung mga
mga temptation talaga, ilayo ka ng Diyos. Kasi yun talagang daya eh. 'Di ba? So, sa pananalangin po ay maraming benepisyo. Yan. Ito nga yung napapalapit po tayo sa Panginoon, 'di ba? Pagka tayo po ay kasi yung iba talaga ritual na lang to yung prayer. Yung kaya nga ayaw ng Diyos na paulit-ulit na prayer kasi kahit ako nakapikit ako, kaya kong i-pray yung yung rosaryo, kahit nakapikit ako, memorize ko pa siya, hindi naman siguro 101%, 100% na. Pero ano ko pa po, yung nobina, alam ko pa yan. Yan, kahit magbalibelento ka, masasabi mo, ang gusto ng Diyos galing sa puso. No po. So, di ba pag ikaw ay madalas kayo magkita ng best friend mo, yan, o kaya boyfriend mo, nagiging close kayo. So, ganyan din po sa Panginoon na pag ikaw lagi kinananalangin, lagi mo kinakausap ang Diyos, magiging close na kayo ng Panginoon. Yan. May mga bagay na parang hindi mo sukat, maarok, pero dahil close na kayo ng Diyos, ang Diyos pinapaunawa sa atin. No po, yan, na hindi mo alam, ako nga, hindi ko alam, kinakausap na pala ako ng Diyos. Yan po, biyaya na Diyos dahil nga sa ating, yung Holy Spirit na nangungusap po. Yan. At saka yung, di ba, pag ano ka talaga, na madalas kang makikipag-usap, yung prayer nga, na nauunawaan mo yung Panginoon. Di ba yung kalooban, di ba yung sinample na lang natin, di na tayo lalayo. Yung tao na dinala nyo yung 5 galing sa Africa, equatorial, yun na po yun, state, yan. Isipin mo paano niya naiisip na gusto ng Diyos, yun ang kalooban ng Diyos sa kanya, nadalhin niya yung 5 na yun, yung 5 Afrikano na yun, sa Pilipinas, diba? Paano nangusap sa kanya ang Panginoon? Yun po, may kanya-kanya kasing, ang Panginoon kasi may way na pakikipag-usap sa atin na kasi nga our bodies are temples of the Holy Spirit, 'di ba? Templo to ng Holy Spirit, ang ating mga katawan. Kaya dapat hindi tayo malulung sa bisyo. Kasi pag tayo nalulung sa bisyo, templo ng alak, templo ng sigarilyo, espiritu ng alak, espiritu ng sigarilyo, kung ano ng mga evil spirit. No po, kaya maganda malinis tayo na yung kumbaga walang bisyo. Kasi yung bisyo ang sisira sa katawan natin at yung pananalangin po maggagayad sa atin. 'Di ba? Pagka ako, ganun ako sa Panginoon, pag ako po ay nakikipag-usap sa Panginoon, Lord, hindi ko alam. Basta hindi ko alam anong gagawin ko, ganyan, nalilito ako. Ay basta kinakausap ko yung Panginoon at yung nga, 'di ba, ang Diyos sumasagot. Yan, kaya kala lang ng iba, ang Diyos hindi sumasagot po. Kaya minsan, sinasagot na tayo ng Diyos, ikaw kasi ang nananaig sa atin, yung laman. Na, wag yan, masama yan, 'di ba? Na, hindi Lord, sabi ng puso ko mahal ko rin siya, yung mga, sana dalawa yung puso nila, o kaya 3 yung puso nila, 'di ba? Sana all, ganyan. So, walang ganun po. Dapat isa lang puso mo kasi pag 2 puso mo, abay, 'di ba? Ano na 'yan? Hindi ka na tao. Napopurihan po ang Panginoon. So yung prayer ay magagayad sa atin. Pag tayo po ay nawawala. 'Di ba? Yung mga nawawalan tupa kagaya ko. Yan, dati ako nawawalan tupa, biyaya ng Diyos. Dinala tayo sa tunay na pananampalataya kagaya ng mga Fourth Watch Nation na dati nawawalan tupa. Ngayon biyaya ng Diyos, dinala na sa kanyang kawan at biyaya ng Diyos na nabago yung mga buhay. Na po. So yan ang gusto nating sa ating mga kaibigan, sa aking mga mahal sa buhay, kagaya namin na babaguhin ng Diyos ang buhay natin. Yung kala mo lang talaga, hindi meron ako prayers. Eto nga, pinagpray ko sa Mahal na Apostol 2017 at naghihingi rin ako ng prayer sa ibang elder po na close sa akin. Yan, may mga elder kasi na talagang hiningan ko ng prayer, Bible student po. Imagine,
2017, nanghingi ako ng prayer sa Mahal na Apostol. 2022, ako nakauwi. Yan. Pero before pa yun, ako ay nanghingi ng prayer sa kanya. Of course, nagpe-pray na ako. Matyagang kasi ako. Yan, na mag-pray kasi nga, natutunan din natin sa mga lingkod ng Diyos na learn the art of faithful waiting po. So parang gano'n na rin 'yon, 'di ba? Mag-antay ka. So pray ka lang ng pray, one day magulat ka na lang, binigay na 'yun ng Diyos sa iyo. 'Di ba? Nakauwi ako pero paralyzed po tayo. Pero nakauwi tayo, 'di ba? It's not the way that we want that God will give us our prayers nga. Yan, our petitions. Pero may layunin nga po na yan, Veronica, nakaupo ka na lang dyan. Wala ka nang idadahilan na hindi ka makapag-share ng gospel. Diba? Purin po ang Panginoon. Yan. Pero, hindi nga, sabi natin, hindi tayo nalulungkot sa Diyos na tayo ay paralyzed. Hindi, kasi nga, ang kagalakan po talaga ay sa paglilingkod. Yan. Kaya nga sa church ay, imagine mo yung mga pastor na maraming hindi maniniwala, walang sweldo, pero bakit ang saya-saya? Yan ang kagalakan po kay Kristo. Na gusto naming ibabatid sa mga hindi natin kapatid dyan, yan po, na tayo nga po ay lumapit na sa Diyos. Diba? So, yung iba, yung nakita ko yung na-post ko, yung yung matanda na lagi daw siya nananalangin, ganyan, at maraming puro palpak-palpak nangyayari sa kanya, pero biyaya ng Diyos, tamo, kakapray niya. 'Di ba? Naligaw siya ng daan. I mean, napadaan sa yung ESS 24 at dinala siya. Kakapray mo nga, kakapray mo. Talagang dadalig ka ng Diyos kasi nakikita ng Diyos sa puso natin eh. Kaya nga po yung iba na wag nating, wag nating pigilan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kasi may nakausap ako, sabi niya, kasi kinumusto ko sila. Pero ayun po ay mahal ko sa buhay, kamag-anak ko. Kumusta kayo? Sabi niya, kinumusta niya pala muna ako. Sabi ko, okay lang. Abay, okay lang din naman. Kahit anong babli-baligta rin naman, ako'y paralyzed. Pero masaya ako na po. Puro po ang Panginoon. So sabi niya, kahit naman, kahit hindi kami okay, sasabihin namin okay kami para magpe-pretend ka okay. Kasi nga, yung minsan na pinupush ka na ng Panginoon, yan na ikaw ay tumanggap sa Diyos. So, pinipigilan natin di ba, yung pagtulag sa'yo ng Panginoon. Pag tumanggap ka lang talaga sa Panginoon, ang Diyos gagawa makapangyari sa buhay mo. Ano po? So, at saka yung prayer po ay, nilalayo tayo sa mga temptation nga. Yan. At saka, di ba maraming temptation? So, yung pananalangin mo, tutulungan ka ng Diyos na, syempre may tukso, maraming tukso eh. Tukso ng pera, tukso ng laman, tukso ng bisyo, tukso ng, marami yung kapalaluan sa buhay, 'di ba? Yung kumbaga meron ka ng achievement, gusto mo ba more. Kaya nga yung iba nakakulungkot pag nakikita ko na marami nagpo-post kasi yung kunyari yung mga bags, 'di ba? Na masyadong ang tao lumalaki yung mata pagka yung may mga celebrity, celebrity lang naman na halos may mga mamahaling bag, 'di ba? Yung mga Hermes, yan, mga milyon-milyon, imagine mo yan. Pero kung iisipin mo, na yung milyon na yan talaga, marami ng kaluluwa yan eh. Kung nakakaunawa sila sa salita ng Diyos, siguro hindi na nila bibilin yung milyon-milyon na bag, ibebenta mo. Kagaya nakita ko, dun sa although siya ay kakandidato po, pero siya ay maraming mamahalin na kotse, mga sports car, ipapagpagawa niya raw ng mga rehabilitation, yung mga para dialysis. Yan po, nakalimutan ko na yung pangalan nung tatakbo na po yun. Yan, no po. So, pero, naman, ayaw natin magsalita ng pangit sa kanya. Yan, kasi sa nakita ko naman, wala naman po, at wala po ako sa posisyon para mag-judge. No po.
So, marami tayong kala natin okay, pero hindi pala okay, di ba? So, pag-pray ka ng pray, tutulungan ka ng Diyos malayo sa temptation. Yan po yung tulong ng prayer. At saka, tutulungan tayo, pag-pray ka ng pray, tutulungan tayo na accept mo yung God's will. Diba? Yung, kunyari, Lord, ituro mo sa akin yung tamang pananampalataya. Yan. So, ayan na, inano na sa'yo ng Panginoon. Ikaw na lang hindi tumatanggap. Pag pray ka ng pray, eventually, ma-accept mo yung Diyos. Kasi kailangan mo talagang accept ang Panginoon dahil ang Diyos, pwedeng wala tayo. Pero pag tayo walang Diyos, mahirap po. Diba? So, ang nagagawa pa ng prayer, natututo ka magpasalamat. Diba? Na kahit maraming mahirap sa buhay natin, pero dahil nga napapamahal na, close ka na sa Panginoon, kahit ang hirap ng sitwasyon mo, ay ba dapat ka talaga magpasalamat, yung gratitude po. Kahit anong sitwasyon mo, talagang mahirap ang buhay dito sa lupa. Ako nga, minsan naiyak na nga Baka maiyak pa ako ngayon. Lord, di ko alam, pag-rapture na, ako ay, pa rin, paralyzed ba, ganyan. Pero hindi ko po alam na po. Ako ay, faith ko lang ayun, doon ako mayaman yan po. Sa church, yan tayo mayaman sa faith na po. So, kahit ikaw ay, yung maraming problema, matuto tayo magpasalamat ng manalangin na may pagpapasalamat po. Yan na, at least buhay ka. 'Di ba? Meron tao ay hindi na nga nagigising. Meron maraming nalunod na sa, 'di ba, yung eto sa Batangas yata, yung Leon. 'Di ba? Pangalan pala nakakatakot na, Leon. At saka si Christine, 'di ba po, maraming lindol, maraming bagyo. So, pag ikaw ay lagi na nanalangin, close na kayo ni Lord, ganyan, 'di ba? Ang Diyos tutulungan ka rin 'Di ba? May mga bagyo, kahit pa yan, malapit ka na sa bagyo, malapit ka sa yung bahay mo malapit na malubog, tutulungan ka pa rin ng Diyos. Yan, so maganda yung itinatawid tayo ng Panginoon, 'di ba? May sakit ka, delikado na yung sakit mo, pero biyaya ng Diyos, pinapagtagumpay ka pa rin, maraming tumutulong na makabili ka ng gamot, o kaya, kagaya ni Sir, biyaya ng Diyos po nakausap ko, yung ating, True Pure Max lang. Doon tayo nag-evangelism sa kanya. Ngayon nga ay, biyaya po ng Diyos, regular siyang pinupuntahan po. Hindi man siguro regular kasi malayo po nakalimutan ko na rin po kung saan sila, pero malayo po sa amin. Bisaya po yata. Yan. Pero, pinuntahan siya ni Pastor Efren po. Yan. So, salamat po kay Pastor Efren. Yan, Lucena. So, hindi ko alam, nakalimutan ko na kung taga-saan po siya si Pastor. Na, nung nakatanggap siya ng communion, sabi niya, sister, nandito si Pastor Efren, nakakagaling lang yata. Nakapag-communion ako, ang sarap ng feeling. So, sabi ko sa kanya, biyaya po, sana, yan, kasi pinapag-pray po natin na yung buong pamilya niya, makatanggap ng kaligtasan. Kasi siya, kapwa ko, stroke, hemorrhagic yan, hindi ko na matandaan po. Pero yung pamilya niya, hindi pa rin naakay. Pero biyaya po ng Diyos, at least, meron na isang member, di ba? So, siya yung gagamitin sa pamilya niya. No po. At biyaya nga ng Diyos, na, siguro pray rin ng pray si Sir, yan po. At ako rin naman sa kanya, sinasama ko na siya sa prayer ko na, sana buong pamilya niya tumanggap kasi, na-stress pa siya, syempre. Siya ay paralyzed, kagaya ko. Ikaw lalaki, ikaw ay pahirap, mga ganyan po. Diba, nakaka-stress yan. So, sa ating po mga kaibigan, wag po tayo manawa na manalangin. Kasi talagang nasa pananalangin po yung kumbaga yung power ng prayer po talaga, merong kapangyarihan. Yan. Basta manalangin ka ng galing sa puso, malinis ang puso mo, diba? Ikaw ay papakinggan ng Diyos. Nung po, hindi natin didiscuss yung iba bagay dyan dahil hahaba po ako. Pero ito yung, alam mo, inano ko lang itong verse na to. John 14:13-14 NIV. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask for anything in my name and I will do it. O diba?
ang ganda, pagka ikaw ay talaga magawa mo ng kalooban ng Panginoon, yan po, or kahit ano daw, ano mo, do whatever, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in us. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Kaya po ako ay, yung nga sabi ko, kasi sa church po ba, sabihin ko lang, na kasi nga, ang patay ay patay na. Hindi sila tatay, hindi nakatanggap ng kaligtasan, si brother ko, yan po. Biyaya si nanay kasi na PE pa, nadala na po ng salita ng kapatid na Lelson Tagapan po, isang minister na ngayon. So, sabi ko nga, wala naman ako ipapag-pray pa sa Panginoon, kundi yung makasama ko sa rapture, ang tatay ko, ang kapatid ko, syempre yung iba pang ano. Kaya pag ako nagpe-pray, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung, yung ginagawa ko ba, marami masigit na gumagawa sa akin. Hindi ko alam kung saan makakarating tong ginagawa ko. Pero sabi kasi nga, and I will do whatever you ask in my name, di ba? So, sabi ko, malamang sa malamang, ito yung faith ko di ba? Wala naman akong hinihiling. Siyempre, pinapag-pray natin ang gumaling tayo. No po, para mas marami akong magawa, patuloy pa tayo makapag-evangelize, makapag-share ng Word of God po. Pero yung may sarili akong prayer nga, nasabi ko, kung ito na yung talagang, di ba, hindi ko po, may alam ang Bible lahat, no po. So, ito yung katapusan na talaga, end of the world, ay ito yung gusto kong mangyari. Ito yung prayers ko sa Panginoon na, ang tatay ko, hindi ko alam kung siya nakarinig ng gospel. Ang kuya ko, ito nga yung sinabi ng Panginoon pero hindi ko nahabol. Ang eldest po namin, no po. So, yun ang prayer ko. Sabi ko, kung saan makarating ang pinagagagawa ko hanggang sinong mahal ko sa buhay na namatay, bahala ka na. Yan. So, yung mga bad, bahala na si Lord doon. Hindi na natin, yun na po. Basta ako gawa lang ng gawa, yan. Kasi, naniniwala ko na kung ano yung kahilingan ko, yung nananampalataya ako, ay ibibigay ng Diyos. Dahil yung health ko ay, basta pinagkatiwala ko na yun sa Panginoon So, wala akong ibang prayers talaga. At saka yung lang, makatanggap ng kaligtasan sa buo kong sambayanan po. Kasi, merong isang mabigat nga na sinabi sa akin ng Panginoon, na syempre ayaw natin accept. Yan po, ayaw natin accept at ginagawa ko pa rin ng the best ko para parang hindi naman sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Pero para baka sakali, no po. Hindi ko rin kasi alam, baka mali yung aking pakaunawa dun sa na yung pumasok sa isip ko, no po, isang gabi na ako'y nakahiga. Yan. So, eto yung mga prayers ko lang at nananampalataya ako na pangyayari po ng Panginoon. So, sa ating pong mga kaibigan, yan, sabi natin, basic lang po ang gusto ng Diyos. 'Di ba? Ilalanin natin siya, kailangan natin ng Diyos, at ganun din na ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya may mga pangangaral kasi, mahal tayo ng Diyos 'Di ba? Kaya nga sabi dun kumbaga yung ignorance daw ng tao, ngayon gusto ng Diyos, marami na maligtas. Kaya sana po, wag na tayong mag-atubili na tumanggap po sa Panginoon. At wag kayong manghinawa mag-pray. Kasi ako nung dati ako ay nasa Katoliko, parang prayer ko nga kasi ay memorize ko kasi ang rosaryo, memorize ko ng bina. Kaya ay parang na lang yan sa akin, wala na lang yan. Kaya kahit natutulog ay kayang-kaya kong gawin. No po, pero biyaya nga ng Panginoon na tayo dinala sa tunay na pananampalataya, marunong na tayo manalangin. Yan po, purihin po ang Panginoon. So, sana po ay wag na tayo maging rebelte. Yan po. Tayo po ay tumanggap na sa Panginoon at tayo po ay wag manawang manalangin sa Diyos. Kung ikaw, litong-lito ka pa rin na, Lord, ano ba yung tunay na pananampalataya? Saan ba ako pupunta? Pag-pray natin, di ba? Kung tayo po ay talagang naguguluhan. Dahil ang Diyos sumasagot po talaga. Tayo lang ay magkaroon sana ng malinis na puso. Yan po, di ba? Purihin po ang Panginoon. So, ayan. Tawag dito. Ano na nga yung natin? Hindi ko pala na
Imagine mo yan. Ay, hindi pala. Yan. The power of prayer pala. Tingnan mo, nawala. Nawala. Hinahanap ko po kasi sa taas. Na po. So, sa ating mga kaibigan, marami pong kapangyarihan po ang pananalangin. Huwag po tayong tumiligil kasi ako talaga, basta hindi ko alam, ako'y lagi nananalangin po. At dinala tayo ng Diyos sa tunay na pananampalataya, yan, ay siguro kakapray ko pa rin. Diba, nakikita ng Diyos ang mga puso natin eh. So, patuloy na tayo po mag-pray sa Panginoon at ang Diyos sasagot po. Yan, purihin po ang Panginoon. At, lagi nating hanapin po ang Panginoon na po. Tinitingnan ko lang po kung ako'y may nakalimutan pa. At lagi nating talaga ipag-pray po na tayo ilayo ng Diyos sa mga, di ba, mga kaaway, ganyan, mga temptation. Yan po, para tayo po ay hindi papariwara. Yan, dinero ko lang po kung natapos ko na. So, sa ating po mga kaibigan, yan, sana po ay wala ako ng, ano ba ngayon? Friday po yata ngayon. Hindi ko na alam. Pero ano po, siguro po Friday ngayon, hindi ko po alam ang araw na po. Pero bukas po ay magkakaroon tayo ng kasi since 2 days ako nawala. So, yan nga lang ang pinapagtapatan na sa Panginoon na yung everyday na tayo po makakapag-live, dapat nga kasi walang Sabado, Linggo, pero ang alam ko, 2 araw ako wala. So, pati po yung Sabado, Linggo po ay iaano natin, yung nga, maglalay po tayo. Tama po ba? Medyo hindi gumagana yung utak ko ngayon eh. Yan po, so pasensya na kayo sa akin. No po. Yan. So, ika lang. Marami pong kapangyarihan ng pray. Kung tayo lang po ay maniniwala po sa Panginoon, mananampalataya na ang Diyos po talagang sumasagot. Yan, dahil yung sa buhay ko nga, hindi ko na alam yung mga tanong-tanong ko, pero biyaya ng Diyos tayo po ay dinala sa tunay na pananampalataya. At dahil ako'y minsan ay salbahe talagang anak din. Yun po, na yung sabi ko nga nasa fourth watch na ako ay parang ano ba yung kinakalaban mo or may something, ganyan. Pero biyaya ng Diyos, ang Diyos nga po sumasagot. Kaya hindi ko rin sukat akalain na ako po ay gagamitin ng Diyos, di ba? Para magdala ng kanyang salita. O sige, salbahe ka, ikaw magdala ng ng salita ng Diyos. Hindi po. Hindi naman ganun ng Diyos. So, nagbibiro lang po tayo. Purihin po ang Panginoon, yan na ngayon po ay anong araw ba ngayon, kuya? Yan. So, November 1. Yes, November 1 ngayon. Hindi ko po alam kung anong araw po ngayon, pero sabi ng anak ko, November 1. November 1 nga ba ngayon? November 1 ngayon, Thursday kagahapon, 31. Sige po, nakalimutan ko na rin ang araw po ngayon, no po. So, purihin po ang Panginoon. Tinitingnan ko lang po kung ako may nakalimutan pa. Ay. Anyways. Saglit lang po. Ayun pa pala. Tawag dito, ang dati pa pala, alam ko pa yung mga Angelus, mga ganyan. Syempre, Rosario, sanay tayo dyan. Diba? Ayun po. Yan, purihin po ang Panginoon. So, hindi na tayo po magtagal. At sana po ay
yun nga, yung power po ng prayer, na minsan kala natin ang Diyos walang magagawa. Pero po, ako lang ay, siguro nasanay kami sa nanay ko. Manalangin na manalangin. Ako po memorize ko kasi yung ano ba yun, yung rosaryo. Yan po, kaya kahit nasaan ako ay lagi ko nananalangin. Kaya siguro naging ganito po tayo, ano po. So, purihin po ang Panginoon. Lang. Feeling ko kasi nawala ako dito sa aking Kuya, anong araw ngayon? One. Ha? Oo. Hindi kasi inaano ko eh. Ayan. Tapusin ko lang po to. Meron pa pala dito na, tawag dito, may ano lang po. Teka lang. Sorry po. Sorry talaga. Bakit kasi wala ako ngayon. Pasensya na. Tuloy ko lang po to ng diba? So, yung prayer po ay nag-guide sa atin. Ito na lang po, konti lang. Kasi meron pa pala ako naiwan dito na hindi ko napansin. So, yung prayer po ay nag-guide sa atin. Syempre, naglalayo po sa temptation. At tumutulong po para i-accept po yung God's will po sa atin. Hindi ko napahabayan kasi masama na naman katawan ko. Ayan. At ang prayer po ang nag-aano sa atin na magkaroon tayo ng gratitude sa Panginoon. Yung pagpapasalamat po. Yan, purihin po ang Panginoon. Kasi nagulo-gulo lang po yung ko rito. Pasensya na. Kaya hinahanap ko is, na. Ewan ko bakit nagaganito yung aking Purihin po ang Panginoon. Ano naman ba nangyari dito? Hindi ko na yung aking outline. Bakit nagaganito? Purihin po ang Panginoon. So, pag madalas tayong magkita ng isang tao, di ba? Maging close kayo, ganun din po sa Panginoon. Kaya dapat kausapin po natin na madalas ang Panginoon. Yan. Para, at tayo naman po ay pakinggan ng Panginoon. At yun nga, magpasalamat po tayo sa Diyos. Nagtatakot talaga ako dito sa aking outline. Bakit po nagkaganito? Ano ko na lang po itong sa last verse ko. Sa John 14:13-14 NIV. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Yan po, pasensya na, alam ko na wala ako. Dahil nalito ko dito sa outline ko. Kaya pala. May nakalimutan. Purihin po ang Panginoon. Ano ko lang po itong isang verse na to. Kasi ito lang talagang verse ko dito eh. Matthew 6:9-13 sa Good News Translation po. This then is how you should pray. Our Father in heaven, may your holy name be honored. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us today the food we need. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. Glory to God. Kinuha ko po ito sa Tagalog. Tulad ko na lang po, ewan ko bakit ako nawala. Mateo 6:9-13. Hallelujah, in Jesus' name. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway manghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papapatawad namin sa mga nagkakasalat sa amin, at huwag mo kaming
hayaan magtukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ayun pala yun. Sorry. So, yung benefits po pala ng prayer, nawala kasi ako dito sa outline ko. Yan, hindi ko alam ang nangyari sa atin. So, yung benefits ng prayer ay nag-guide sa atin, nilalayo po tayo sa temptation, at tinutulungan tayo na gawin po ang kalooban ng Diyos. At tinutulungan tayo syempre na magpasalamat po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Nagagulo-gulo kasi ito eh. So, pasensya na po. At saka yung last verse nga natin na yung NIV, John 14:13-14, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Glory to God. Puri po ang Panginoon. So, kagaya ko rin dati, hindi ako marunong manalangin sa totoo lang. Pero biyaya ng Diyos, tayo po ay dinala sa tunay na paglilingkod. Kaya, tayo po ay natutong manalangin na hindi lang tayo hingi ng hingi. Di ba po? Purihin po ang Panginoon. Ang sa iba, kung sa iba ay panalangin po wala magagawa. Pero sa mga tunay na nananampalataya, ang panalangin po ng isang matuwid na tao, di ba? Ito po ay pariringga po ng Panginoon. Yan po, purihin po ang Panginoon. I think nasabi ko to. Okay po. Tinitingnan ko lang kung pasensya na po. Ako'y nawinda ngayon sa totoo lang dahil tayo po ay may sakit. So, ano ko lang sa Panginoon na tawag dito, makapag-live talaga. I think 2 days yata ako nawala. Hindi ko na po maalala yan po. So, pasensya na po kayo sa akin. Yan, talaga nawala ako ngayong araw na to. Uy, anong araw ngayon? 1. November 1 po pala ngayon. Yan. Pasensya na po. Yan na. Tayo ay may... ano ko pa yung opera ko sa ulo. Idadahilan ko pa. Pero hindi po natin idadahilan. Yan. Galing nga pala si Jayron sa sa Cemetery Evangelism, no, kuya? Yan, galing siya. Kasi nakakalimutan ko po talaga araw ngayon. I mean, yung literal na araw, kung anong araw po talaga. Yung Monday, Tuesday, Wednesday, siguro dahil yung ating opera sa ulo ay, yun nga, hindi ko po alam. Pero minsan po, pasensya na, ako po talaga nawawala. So, at saka, sa totoo lang kasi, masama pa katawan ko. Pero sabi ko, Lord, marami yung utang ko sa iyo eh. Kaya, tayo ay, yun yung gusto kong pagtalagan talaga sa Panginoon na wag akong, yung nga, makaliban, yan, talagang masama po talaga katawan natin, pero, dapat nagtatapat ka sa Diyos eh. Yan. So, hindi ko alam kung ito yung nasabi ko, yan, na naman yung pagkamalilimutin. So, pasensya na po. Nawala na talaga ako. Aminin ko talaga na wala ako sa aking live today. Yan po. Pasensya na kayo. Hindi ko na alam saan ako nag-start. So, ano na lang natin na i-wrap up ko na lang po. Yan. Yung power ng prayer na bata pa lang kami talaga kasi kami po ay nasanay kasi kami sa ano ba yun? Yung nobina, tsaka rosaryo. Yan, doon kami nasanay. Kaya ngayon di ko na alam kung ganun ko ka-memorize kasi nga, gawa ng aking brain operation po. So, pasensyahan nyo ko. Talagang, aminin ko na wala ako ngayong araw na to. At di ko rin alam kung anong araw ngayon. Yan. So, kasi galing po si Jayron sa sila, sa sementeryo. Kaya hindi ko na rin siguro napansin. Ang nanay ko talaga, yan nga, nag-angelus, lahat-lahat na, nagpe-pray po. At saka kasi, yung prayer kasi di ba, yan ang ating pakikipag-usap sa Panginoon. Maaring sa iba, piling nila hindi sila sinasagot ng Diyos. Pero biyaya, ako nga ay, hindi ko rin naman pinag-pray, nadalin ako ng Diyos sa tunay na pananampalataya, sa totoo lang po. Pero siguro nga, dahil
ang Diyos nakikita yung puso natin, eh dinala tayo sa tunay na pananampalataya po. Purihin po ang Panginoon. Hindi ko talaga, never kong pinag-pray na dalhin ako ng Diyos sa, ay di ko rin na maalam yung mga tunay na pananampalataya sa totoo lang. Pero siguro nga dahil ang Diyos nakatingin lagi sa puso natin nakatingin, eh dinadala ka sa tunay na paglilingkod. Yan, alam na ng Diyos yung na wala ka namang ibang ano sa puso mo, kundi yung, di ba, although hindi ko nga kilala ang Diyos talaga, aminin na natin yan, aminin ko po, hindi ko talaga alam, pray lang kami ng pray ng ama namin, ganyan. Although hindi ko naman pala naiintindihan yung mga pinapapapray ko, di ba? At ngayon nga ay ginagamit tayo ng Diyos na magdala ng kanyang salita. Although sabi ko, Lord, bakit ako? Hindi naman ako, kumbaga, ano bang alam ko? Ayan, nawawala pa ako ngayon na po. Purihin po ang Panginoon. Pero di ba sabi nga, ang Diyos ay, alam ko may nasabi ang mga lingkod na, kumbaga, ang Diyos ang ano ba tawag doon? Totally black ako ngayon. Yan po, hallelujah. Ang Diyos ang kumbaga, hindi ka karapat dapat, pero ang Diyos ang nagpapagindapat sa'yo. Nasabi ko talaga, hindi ko naman talaga to mag-share ng word of God. Ewan ko ba bakit ako napunta dito. So, yun po. At saka yung sabi ko sa inyo na, Lord, magaganito ko, wala akong alam sa Biblia. Meron man tayong alam, pero konting-konti lang po. Yan, wala talaga akong ganong kaanuhan. Pero biyaya ng Diyos nga, sabi ko, lalo sa mga previous na ating sineshare po, hindi ko na alam yun eh. Kumbaga, Diyos nang nagsalita doon. Tinulungan po ako ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. So, sa ating mga kaibigan po dyan, na yung pananalangin po talaga, kala natin walang ano yan, pero sa totoo lang, marami pong magagawa ang prayer po. Ayan. So, hindi ko alam kung ako'y bumalik o ano, yan. Sa benefits na prayer, pasensya na po, hindi ko alam ano nangyari sa akin ngayon. Puri po ang Panginoon. Pero yung pagpe-pray po natin, ito po ay inilalapit po tayo sa Panginoon. Yan, brings us closer to God. Dahil, di ba, pag sa tao nga, tayo po ay napapalapit, di ba? Ano pa kaya yung maging close tayo sa Panginoon? Ano po, yung sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya yung iba, bagamat ako nga sabi ko, nakakatulog na po ako sa prayer. Pero ito po yung sa ating mga kaibigan, ito po yung maglalapit po sa atin sa Panginoon na yung nga sabi ko hindi ko naman alam lahat ang Bible eh. Pero siguro nga pray ng pray ginamit tayo ng Diyos. Wala nga akong talagang hindi ko totally alam po. Yun nga ang buong Bible, kaya kahit even before inamin ko sa inyo na hindi ko talaga alam. Yan, pero biyaya ng Diyos, pag meron po sa ating sumasalungat, tinutulungan tayo ng Diyos, sagutin sila. Diba po rin po ang Panginoon. So, kausapin po natin ng madalas po ang Panginoon. Ang prayer po ang, tawag dito, nagagayit sa atin. Yan. Hinidiran ko lang. Baka ko'y mawawala na naman eh. So, ang prayer po ay ginagay tayo para, kunyari, kagaya ko, na nananalingan ako pero mali-mali. Siguro yung panalangin ko dati. Yan. Diba, mali-mali. Pero, imagine mo yan, dinala pa rin ako ng Diyos sa tunay na paglilingkod. Ay, siguro nga, dahil ang Diyos kasi tumitingin sa puso, wala naman akong, kumbaga, kagaya ng nanay ko, wala naman akong gustong kundi yung, di ba, makapanalangin, yung, kumbaga, gusto mo kabutihan po. So, ang prayer ay magagayit sa atin. Kung hindi ka marunong manalangin, tuturuan ka ng Diyos. Dati, ako nga hindi nga ganun ka manalangin, hingi ako ng hingi. Pero biyaya ng Diyos, tinuruan po tayo sa Iglesia ng Panginoon ng tamang pananalangin, tayo hingi ng hingi. At ang prayer nga ay nilalayo tayo sa temptation. Mga, ano ba sa Tagalog ang temptation? Ano ba sa Tagalog ang temptation, kuya? Hindi ko alam. Basta,
sa mga mali po. So, hindi ko maisip, hindi ko maisip din ang mga temptation, yan. Basta din po ay inilalayo ng Panginoon sa mga, yung temptation. So, kailangan talaga natin ng pananalangin para, ako sabihin ko na po, to be honest, sa Dubai, ang masasabi mong temptation sa akin, yung tayo may asawa, di ba? So, yung sa tawag dito, sa kapwa natin, hindi kapwa ko babae, yung ibig sabihin, yung sa may asawa ka, tas anuin ka sa ibang sa ibang lalaki, di ba po? Yan. So, dahil kakapray natin biyaya ng Diyos, nilalayo tayo sa mga tukso, yan, naisip ko na yung so lalayo tayo sa tukso. At tinutulungan tayo ng prayer nga sa magawa yung kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya dapat ay, ate mo, ngayon ko lang naintindihan. Ayun. Okay, bumalik na. So, pasensya na po. Hindi ko alam kung ako'y nagkasakit. Kaya ako para nawala sa wisyo. Kasi kung di po ako nagkakamali, parang 2 days yata ako wala. Hindi ko na nga alam ang araw, pero I think Friday po ngayon. So, yan po. Ginawa ko to, pero bakit nawala sa aking utak? Yan. Okay. Gets ko na. Pumabalik na ako sa wish. Yan po. So, yan nga po rin po ang Panginoon. Marami po talagang benefits ng prayer. Na ko na. Mabalik na ako sa wisyo. Tayo po'y nilalapit po sa Panginoon at tayo po'y kagaya ko na masabi ko lang po, yung super memorize ko dati ang rosary, pero hindi alam ngayon, tayo po'y nagkaroon nga ng brain operation. So, hindi ko na masabi. At minsan nga yan, nawawala-wala tayo. At tayo ay ginagay syempre. Nilalayo tayo sa temptation. Ano pala to? Nadagdag ko pala. Kaya pala So, bumabalik na ako sa wisyo. Puri po Panginoon. Kasi dito lang talaga ako Lumampas na pala ako. Doon lang talaga ako sa power ng prayer. So, sumobra na. Yun po. At yun nga, pero tapusin ko na rin since na-start ko po. Pasensya na po. Taon na nagkakamali. So, yung benefits na prayer, nilalapit po tayo sa Panginoon. Ako po ay kahit inaantok, hindi ko naman alam yung basa, kahit ako inaantok, hindi ko nakakalimutan mag-pray. Yan po lang masasabi ko. At yung nga, dahil siguro kakapray ko, ginaid ako sa tunay na pananampalataya, at maraming temptation, hindi natin, i-deny. Hindi po natin i-deny. Marami po talagang temptation. Pero biyaya ng Diyos, tayo po ay napagtagumpayan natin. Ang temptation po. At ito nga, tinutulungan tayo na gawin yung kalooban po ng Panginoon. Na ito nga, kagaya na lang nito. Hindi ko alam kung ako ay bumalik dito o litong-lito na po ako. Pasensya na. Yan. So, etong mangangaral po, yung nga sabi ko ay, iniyak ko po to sa Panginoon, Lord, bakit ako? Hindi nga ako, hindi nga ako marunong manalangin Tapos ako yung isasalang mo. Diba sa maraming tao, pupulaan ako na, hindi ka naman marunong ganyan. Pero biyaya ng Diyos, masasabi ko lang po na kasama natin ang Panginoon dahil unang-unang tumilik sa akin yung nag-question ba na kinatatakutan ko, kapwa ko sa Catholic, at biyaya ng Diyos nga ay ang Diyos sumagot para sa atin. Yan po, hindi ko talaga alam ang sagot na wala naman yung salitang Biblia sa Bible, pero ang Diyos tumulong. Yan po. At di ba yung kailan lang na yung sabi ng meron sinabi na kasama ko rin sa Katoliko na nakalimutan ko na yung sinabi, pero shinare ko po yan siguro bago ko mag-leave ng 2 days. Yung tao na yon,
siya yung nag-ano sa akin ng house. Yung sa Dubai nga, siya yung parang pinaano sa akin, pinasalo sa akin yung house. Yan, tayo nga ay that time, hindi ko alam, 2015. Hindi ko na po matandaan anong time po yun. Kasi 2008 ako yung nasa Dubai. Yan, 2015 ako yung naakay. So, nung pinasalo sa akin yung bahay na yun, hindi ko na rin talaga ma-remember. Pero, yung nga kasama ko rin sa Catholic na, ayun, nagsabi sa akin na bumalik na ako. Yung sinagot ko pala, yan, na-remember na. Yung sinagot ko na, hindi ko na talaga inalo kasi ayoko ng argument na bumalik na ako sa Catholic. Yan, dahil yung iglesia nga, yung in-explain pala natin, no po. So, pasensya, patawarin niyo po ako. Yan, hindi ko alam siguro dahil sa sakit ko or ano, kasi sa totoo lang, masakit pa ulo ko, ako'y parang babagsak eh. Yan, so yung sinagot natin na sabi niya nga ay bumalik na kayo sa tunay na iglesia ng Panginoon, yung ngayong Katoliko po. Yung sinugot ko nung last time yata before ako mag-leave ng 2 days. Yan, na yung sabi ko nga yung tao na yun, yung nagpasalo sa akin ng bahay. Yan po, purihin po ang Panginoon. So, ang prayer nga, ano na tayo, tapos ko na po para, I think tapos ko na nga to, bakit ako, pero sa totoo lang, feeling ko, hindi ako nanalangin. Hindi ako nanalangin. Ewan ko po ano nangyari sa akin ngayon. Hallelujah. In Jesus' name. Siguro dahil sa aking sakit. So, nilalayo tayo sa temptation. Tinutulungan tayo na i-accept po yung kalooban ng Diyos. At ito nga ay kalooban ng Diyos na ako po ay magdala ng kanyang salita. Kahit sabi ko nga, Lord, ayoko kasi hindi ako karapat-dapat. Yan. At ako itutuligsin ng mga taong marurunong. Ganyan. Na, wala naman, hindi naman ako nag-Bible school talaga. Ayan. Siguro, hindi ko na po narinig ko po sa no ako BFCM. Nakalimutan ko na rin yan. Pero, biyaya ng Diyos naman sa pagdadala po ng kanyang mga salita. Ngayon tayo sobrang sumemplang po. Hindi ko alam siguro dahil sa sakit. Yan. At yung prayer po ay nagdadala sa atin. Para kasi inulit ko lang to, ang feeling ko ba, ako'y bumalik-balik. Ganyan po ang tingin ko. So, purihin po ang Panginoon na lang sa mga ganyan. Hindi ko na, I think nga, ako'y paulit-ulit na lang. So, pasensya na po. Hindi ko alam, masakit ang ulo ko. Ito yung last verse ko John 4:13-14. At ang prayer po ay nagdadala sa atin sa pagpapasalamat nga. Hallelujah. Pasensya na po. Ito na. Nasabi ko na po tong prayer na, atong verse na to na John 14:30-14. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified. So, yung sabi ko maiksi ay humaba rin. Hindi ko alam ano nangyari sa akin. Patawarin ako na. Sorry po. Yan. Ano ko na lang. Parang balik-balik eh. So, hindi natin alam kung anong oras po ako nag-start. Yan. Pero, i-wrap up natin the power of prayer. Yan. Ito po ay napakahalaga sa ating mga kaibigan. Yan po. At saka yung benefits nga ng prayer, tayo po ay nilalapit po sa Panginoon. Huwag tayo po magnawang manalangin. Ginagayit po tayo. Kagaya ko. Na dati po ako ay nawawalang tupa. Pero biyaya ng Diyos, natagpuan na tayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At tayo nga ay nilalayo po sa temptation. Iwan mo na lang dyan, anak. At tinutulungan po tayong ganapin po ang kalooban ng Diyos. Kagaya nga nito na tayo po magdala ng salita ng Diyos. Sabi ko, hindi talaga ako karapat-dapat. Kagaya ngayon, di ba? Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Dahil ba ako ay may sakit or what. At yung prayer nga ay yung pagpapasalamat. Lagi tayo magpasalamat po sa Panginoon. Ano man ang kagaya ko. Kahit tayo may sakit, tayo nagpapasalamat sa Diyos na at least buhay po ako. Yan. At
yung nga, sasabihin mo na, di ba may kasaysayan pa rin, na kahit may sakit ka, semplang-sempla ka sa pagdadala ng salita ng Diyos, kahit pa paano siguro may nasabi naman ako tama, nagpupurihin po ang Panginoon, yan. Kaya, lagi tayong magpasalamat. Ako po sobrang nagpapasalamat po talaga sa Panginoon sa dinala po tayo sa tunay na pananampalataya. Hindi ko alam anong oras ako nag-start. Sobrang humaba na yata. Ewan ko bakit tayo nawala. So, yan po. Ayan, naalala ko na. Tayo po yata yung pay, no? So, hindi ko alam kung kasi wala na akong gamot last day ngayon. At yan, kumain naman ako kanina. Pero siguro pahinga. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay pasensya na po kayo sa akin ngayon. Palpak talaga. So, ang ano lang natin ngayon, yung the power of prayer po. At saka yung benefit ng prayer. So, sa ating mga kaibigan, wag po tayong masawang manalangin. O tama, bumalik na ako sa aking wisyo. Diba? Pag hindi ka nanalangin, pag merong mga tukso sa'yo, kagaya ng pera, kagaya ng kung ano nang pwedeng ibigay ng mundo, mahirap. Kaya dapat talaga yung pananalangin ay lagi nating, di ba, gawin sa buhay po natin. Ako, biyaya naman ng Panginoon, kahit sabi ko nga, sa gabi po talaga, saglit na prayer na lang. Dahil gusto ko nang humiga, pero biyaya ng Diyos, kahit pa paano napapagtagumpayan. Although, eto nga po, hindi ko alam, bago tayo nag-share, ako po yung nanalangin. Yan po rin po ang Panginoon. Ewan ko bakit bigla ako nawala sa kalagitnaan. Hallelujah. So, tapusin ko na po ang ating live. Abay, I think ba sumobra ako sa 1 oras ngayon. Sobra pa. Yan. So, nawa po makabawi tayo sa inyo, sa Panginoon, I think bukas ay Sabado. So, hindi ko rin po yan, kasi nga po ako kaya wala tayo kahapon, mas may sakit pa rin eh. So, inano ko lang kasi nga, ayoko lumiban etong Friday na to, dahil ibabayad ko yung Sabado, Linggo sa Panginoon, sa pagdadala ng salita ng Diyos. Kaya po, meron nga ako bukas at saka sa Linggo, dahil dati kasi, di ba, Monday to Sunday. Pero biyaya ng Diyos na bagan Diyos sa akin, nawala ang Sabado, Linggo. Pero ngayon, minsan napapaliban tayo dahil tayo po'y tao, nagkakasakit. Siyempre, minsan nanghihina. Yan. Kaya tayo nakakaliban po. So, kahapon, hindi ko matandaan yung ginawa ko kahapon. Yan po. O, diba? Nakalimutan ko. Yan. Pero purihin po ang Panginoon na sabi ko nga kasi yung 2 days lang na wala ko, hindi ako nakapagdala ng salita ng Diyos. Feeling ko na backslide na ako. Hallelujah. Yan. At eto nga, di ba nawala tayo sa pagdadala ng salita ng Panginoon? Hindi ko alam. Yan. Pero before pa ako humarap sa inyo kanina na talaga, sabi ko nga kanina ay masama ang katawan ko. Yan. So siguro hindi ko po alam. Yan, pero sana po makabawi tayo sa araw ng bukas. Yan, sa ating mga kaibigan. Tama, November 1 ngayon. Bumabalik na yung aking wisyo. No po, dahil sabi ko nga si Jayron ay nasa sementeryo. Okay, so pasensya na. Dahil super tipid na nung Peermax ko na medyo nag-ano ng memory natin. At ngayon nga ay pinapag-pray ko talaga may Peermax pa rin na kasi po yung pera na iano ko talaga para sa akin ay binigay natin sa iba. Hinati ko kasi nga ay gusto kong hatiin, yan po. 'Di ba? So talaga nagtitipid ako sa Peermax bagamat mahal talaga. Pero ang sabi ko, Lord, bahala ka na lang talaga kung ano kasi kagabi, ayan, to be honest, kumikirot po ang ulo ko. Yan. So, kumikiro talaga yung ulo ko. Kaya sabi ko, Lord, hindi na naman yata ako makakapag-share ng Word of God. Friday na. So, 2 days na naman yung utang ko.
Yan. Pero siguro dahil pinilit ko, hindi ko alam. At para kasi ako nasa alapaa po. Yan. Ang ano kasi kahapon kasi pumipitik-pitik yung ulo ko eh. At sabi ko nga kasi yung left kasi medyo ano yung tama niya. Kaya lang hindi ako nakakapagpa-check up. Yan po. At hindi na nga kasi ako umiinom po ng gamot. Wala na tayo iniinom ng gamot. Pananampalataya na lang. At saka yung Pionmax ko pagka ako nakabili. Pero wala na po kasi I think kahapon yung last day. Yan. So, at sabi ko nga, tinulog ko pala ng tinulog 2 araw. Etong ano ko, yung sama ng katawan ko. Kasi para ako nasa alapaape. Yan. So, pasensya na po mga kaibigan. Yan po, pasensya na sobrang humaba. Hindi ko alam anong oras tayo nag-start. I think 3 something. So, medyo nagre-recall pa rin. Pero, pag-pray nyo po sana ko na patuloy tayong gamitin ng Panginoon. Yan po. Sabi ko nga, napakahirap sa kalagayan ko, kaya ako'y nag-ano talaga sa Panginoon. Dahil, syempre, everyday nga, hindi ko alam kung okay ako. Yan. Paano tayo magdadala ng salita ng Diyos? Kung minsan okay ka, minsan hindi ka okay. Pero dahil nga, ang Diyos ang nag-ano sa atin. Kasi hindi ko naman talaga in-offer yung sarili ko eh. Yan na. Ba't naman ako maglalakas ng loob na, Lord, sige nga, mag-share ako ng Word of God. Diba? Ba't ako maglalakas ng loob? Alam ko nga mahina ako. Yan po. Pero biyaya nga ng Diyos na dumating na tayo halos, I think, hindi ko na rin alam kailan ako nag-start. Siguro by June ng this year. So, nakailang buwan na tayo na pagdadala ng salita ng Diyos po. At sa biyaya ng Panginoon, hindi ko naman naranasan na hindi ko naging kasama ang Diyos sa pagdadala ng kanyang mga salita. Ngayon talagang tayo, medyo lang po. So, sorry po. Naway makabawi po tayo bukas. Yan sa ating mga kaibigan. Ang prayer po mukha lang parang wala magagawa. Pero pag tayo po'y manalangin ng galing sa puso, ang Diyos po talaga tumutugon po sa atin. Kaya wag po tayong manawang manalangin. Dahil ako, yung nga, bago ko nakauwi, kung ako nagkakamali, 7 years. 2017, 2021, wala pa pala 7 years. 2021 ako nakauwi, although paralyzed. Pero dahil sa nanalangin ako, humingi ako na panalangin sa mga kapatid, at sa Mahal na Apostol 2017, yun yung first and last nakita ko sa kanya, kung ako nagkakamali, first and last po. Oo, tama. First and last, at, di ba, after 7 years. Hindi ako bumitaw sa pananalangin, at until now, buhay pa naman ako, nananalangin po tayo sa, yung nga, sa buong sambayanan ko. Bagamat sabi ko nga, may pangit na sinabi sa akin, Panginoon, pero prayer lang talaga, na sana ay syempre yung ano ng Panginoon, yung prayer natin, yung puso natin, dahil alam naman ng Panginoon ang laman ng puso ko eh. Hindi naman tayo po kumbaga ginagamit ng Diyos, at 'di ba, mananatiling masama yung puso natin. Purihin po ang Panginoon. Yan, I think naka 1 hour na ako. So tapusin ko na po. Humingi ako ng pasensya sa ating mga kaibigan kung ako po ay talaga aminin ko na wala po ako sa today. Yan. At kasi ako ay para nasa alapaape. Sa totoo lang na para ang bigat ng ulo ko. Ayan po, hindi ko alam kung I think last na gamit ko kanina ng Pionmax, or I think so. Yan po. So, yun na nararamdaman ko talaga bago mag-start. Pero sabi ko kasi, Lord, pag hindi ako nag-ano ngayon, kung daw ako nagkakamali, Friday ngayon, pag hindi ako magla-live, dadagdag yung utang ko. Yan. At yun na iniiwasan ko kasi na dumagdag kasi parang ambigit po talaga sa puso na hindi ko mapagtapatan. Yan. Kaya nga sabi ko, kahit masama yung katawan ko, pinipilit ko po na tayo po makapagdala ng salita ng Diyos, kahit tayo ay hindi naman karapat-dapat, pero ang Diyos kasi, tinawag
So ako sunod lang ako na sunod kahit alam ko naman talaga hindi naman talaga ako marunong. Wala akong alam, hindi mo ako maiko-compare sa ibang mas marunong sa akin. Nakapag-aral at hindi nga araw-araw sa totoo po. Hindi naman ako araw-araw nakakapagsabi mong buklat to the max ng Bible. Yan, na talagang tutok tayo. Hindi talaga. Pero biyaya ng Diyos nga po, ang masasabi ko lang, sa pagdadala ko ng kanyang mga salita, simula ng, ewan ko na kailan ako nag-start. Yan po. Pero simula nang ako'y sinabi niya na mangaral, ito lang naman pinaka-simple na, ano ko po, hindi ako, sabi mo na pinabayaan ng Diyos. Wala akong masasabi, pinabayaan ako from the very start, na sa atin po ay may tumiliksa, kumontra, wala akong masasabi. Tinutulungan tayo ng Diyos. Siguro ay masama lang talaga pakiramdam ko. Siguro ganun lang po, hindi ko alam. Pero bago kasi nag-start, sabi ko, Lord, bahala ka na, masama katawan ko. Pero tutuloy ako kasi pag hindi ako tumuloy, I think 3 days na wala ako. 'Di ba? So, babayaran ko yun. At yun po, kaya etong Sabado, Linggo, yan, ay mag-share po tayo ng Word of God. Yan. Papalitan ko yan sa Panginoon para po kahit sana nga, yun lang ng prayer, samahan niyo po ako na tayo ay medyo gumaling na. Yan. Ang hirap talaga. Para ako'y parang nasa alapapang ulo ko, mabigat. Yan po, wala na akong PRMAX ngayon. Pero sana ay bukas. Kasi ginawa ko matulog lang na matulog eh. So baka nasobrahan ako sa tulog. Di ko alam. Yan po. At sana po may naiintindihan po tayo ngayon sa ating pong binahagi sa inyong, ayan. So yun po. Ang title lang ay The Power of Prayer. Yan po. So wag tayong manawang manalangin sa ating mga kaibigan. Ang pananalangin po talaga makapangyarihan dahil yung panalangin ko, yung nga sabi ko, wala akong sinabi na dalhin ako sa tunay na pananampalataya, di ko matandaan. Pero biyaya ng Diyos, ang Diyos kasi tumitingin sa puso. At nandito na nga tayo ngayon, ginagamit na, kaya no retreat, no surrender po. Pagtatalagahan ko to, yan, kahit na tayo ay palpak ngayong araw na to, yan po. So, purihin po, Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa araw na to. Ama, salamat bagamat, O Diyos, napahaba ang aming FB Live today, Panginoon. Salamat po sa iyong kahabagan, dakilang Diyos, na patuloy, Panginoon, na ginagamit mo ang iyong abang lingkod, O Diyos, upang makapagdala na yung mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat hanggang sa huli ay hindi mo ko iniwanan. Dakilang Diyos, purihin ka, Panginoon. Pagamat alam mo, nararamdaman ng iyong abang likod. Lord, na ako ay tunay na masama ang aking pangangatawan. Pero dahilan sa malaking takot ko sa iyo, dakilang Diyos, ay tayo pinag-epilate today. Salamat po sa iyong mga katotohanan, Ama. At salamat, O Diyos, sapagkat patuloy mo akong ginagamit sa kabila, O Diyos, nung kuminsan, Panginoon, ako po ay hindi nakakasunod sa iyo, dakilang Diyos, sa marami mga utos mo na hindi ko pa nagagawa. Salamat po sa iyong kahabagan, sa iyong katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, O Diyos, gabayan mo ang bawat isa sa amin, Ama. Nawag kami, O Diyos, manawang manalangin, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, na ikaw ay nakikinig, Panginoon. Patuloy kang tumitingin sa puso, O Diyos, ng bawat isa sa amin. Bagamat kagaya nga ako ay dati, O Diyos, na nawawalang tupa. Salamat po sapagkat, Lord, dinala mo ko sa tunay na pananampalataya. At patuloy ko, O Diyos, pagtatalagaan. Pagkakatiwalang ito, Panginoon. Bagamat, O Diyos, sa araw na ito, O Diyos, ay ako'y nagulo, Panginoon. Hindi ko alam dahil sa aking sakit, dahil sa aking nararamdaman.
Ngunit alam mo sa puso ko, O Diyos, na ayokong umabse. Panginoon, ang gusto kong maging tapat sa'yo. Kaya nang ikaw ay naging tapat sa akin sa kabila ng lahat. Salamat po sa aming mga kaibigan, Panginoon. Nawa, magamat magulo ang aking pagdadala ng salita sa araw na to, O Diyos. Ama, nawa, dalangin ko na sila pa rin po ay may natutunan. Panginoon, na may naunawaan, O Diyos. At nawa, Panginoon, na huwag silang bumitaw. Dakilang Diyos sa pananalangin, sapagkat kagaya ng iyong abang likod, O Diyos, na simula ako ay bata pa, Panginoon, na dahil sa ako ay pinalaki sa aking mga magulong sa patuloy na pananalangin, O Diyos. Nawa, Panginoon, aming mga kaibigan ay huwag manghinawa, O Diyos, na manalangin, sapagkat ikaw ang Diyos na sasagot sa bawat isa sa amin. Nakikita mo aming mga puso. Ganun din, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Lord, nagpapasalamat ako na ang aking anak na si Jairon ay nakasama sa cemetery evangelism, na siyang nagiging, Panginoon, siyang nagiging alternative po sa akin sa kadahilan ng ako ay may sakit, na ang aking anak ang ginagamit mo, Panginoon, sa mga na magawa ang iyong kalooban, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, na bagamat, O Diyos, ay ako'y nawala, Panginoon, ay patuloy mo pa rin akong ginabayan, sinamahan, Panginoon, at pinagtagupay. Salamat sa iyong mga katotohanan sa aming mga kaibigan. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy, Panginoon, sila'y akayin mo sa tunay na paglilingkod. Akayin mo, O Diyos, na magawa nila ang iyong kalooban, Panginoon. Natanggapin ka nila sa kanilang mga buhay. Sapagkat, O Diyos, sa totoo lang na kung wala kami, Panginoon, ikaw ay panatagililing Diyos. Ngunit pag wala ang Diyos sa aming buhay, kami po ay wala, Panginoon. Kami po ay mananatiling nawawalang tupa. Ama, patuloy ka gumawa sa aming mga kaibigan sa araw na ito, O Diyos, na hindi maging hadlang, O Diyos, ang pagkawala ng iyong abang likod sa aking pagdadala na iyong mga salita. Nawa, O Diyos, sa nagmamadaling panahon, Panginoon, na sila, Panginoon, ay tumanggap na sa iyo. Tanggapin nila ang kaligtasan. Ito po ay libre, ito po ay regalo, dakilang Diyos. Sila lang po ay manampalataya, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Hallelujah, kailangan ka namin. Dalangin namin sa bawat isa, Panginoon, na patuloy nilang maunawaan na yung katotohanan, dakilang Diyos, na patuloy mo kaming dadalihin, O Diyos, sa sakdal na pananampalataya. Lord, tulungan mo ang bawat isa na palaging lumapit sa iyong luklukan ng biyaya, Panginoon, na anuman ang aming kalalagayan sa buhay, kagaya ng iyong lingkod, na hindi kami manghihinawa, dakilang Diyos, sa pananalangin, sapagkat ito po ang aming paraan ng pakikipag-usap sa iyo, dakilang Diyos, na anuman ang aming sitwasyon sa buhay, anuman ang aming mga pagkatao, Panginoon, ikaw ay hindi nagtatagi sa bawat isa sa amin. Kami lamang, O Diyos, ay magpakumbaba. Kami lamang, Panginoon, ay lumapit sa iyo na may buong pananampalataya at buong pagtitiwala. Salamat po, Ama. Lord, sa araw ng bukas, nawa, bigyan mo ng kalakasan ang iyong abang likod, O Diyos, na, Lord, ikaw magbibigay ng tamang pag-iisip sa akin, O Diyos, kagalingan, Panginoon, na totally ihil mo ko, Panginoon, from head to foot. Salamat po at patuloy ko, O Diyos, ibinibigay ang aking sarili upang, O Diyos, makapagdala na yung mga salita upang maraming kaluluwang maligtas sapagkat malapit na po. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong katotohanan sa aming mga kaibigan. Nawa, sila po ay sa mga nawawalang tupa, kagaya ko. Sila po ay manumbalik sa iyo, dakilang Diyos. Sila po ay patuloy na hanapin ka, sapagkat ikaw ang Diyos na
nagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ikaw ang maluwalhati. Ang iyong dakilang pangalan ay mataas, dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy naming hanapin ang iyong muka, Panginoon, at patuloy ka magpasumbong sa bawat isa, anuman aming kalalagayan sa aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami, dakilang Diyos, sa aming mga kaibigan na binaha, sa aming mga kaibigan na nawala ng bahay. Lord, tulungan mo sila na sila'y makapag-umpisa. Panginoon, samahan mo sila sa mga may sakit, kagaya ng ibang likod, O Diyos. Wala na po akong Peermax, pero alam ko na ikaw ang maglalaan ng lahat ng aking mga pangangailangan, Panginoon. Maging ang aking kalakasan, dakilang Diyos, at patuloy mo kong gamitin sa iyong ubasan, Panginoon, sapagkat, O Diyos, wala akong ninanasa, kundi, O Diyos, ang magawa ang iyong kalooban. Salamat po, patuloy kang tumawag ng babae at lalaki upang makapaglingkod sa iyo, Panginoon, at nawa sa aming mga kaibigan, O Diyos, na patuloy nilang hanapin ang katotohanan. Ikaw ang katotohanan, ang iyong mga salita, O Diyos, ang katotohanan. Salamat po, Ama, sa araw na ito, at muli sa araw ng bukas, dalhin mo ng may lakas, Panginoon, ay iyong abang likod upang makapagdala na yung mga salita. Lord, patuloy mo ko pagalingin, patuloy mo ko pakalakasin. O Diyos, patuloy ko pa magbigay ng karunungan sa iyong abang lingkod, Panginoon, sa mga salitang aking dadalhin, O Diyos, at Lord, na patuloy kong magawa ang iyong kalooban, O Diyos. No retreat, no surrender, kagaya nga sinabi na mahal na Apostol Arsenio Tanter. And now I will surrender. Patuloy akong gagawa. Panginoon, kahit na mahirap, kasi for your pleasure. Sa'yo lamang po kami magtitiwala at kailang Diyos. Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat po sa araw nito, sa oras na ito, Panginoon, at muli, Lord, nadali mo kami sa araw ng bukas. Ikaw ang magbigay ng karunungan sa iyo abang likod, Panginoon, sa kung anong ipabahigi ko sa aking mga kaibigan, Panginoon. At nawa, O Diyos, sila po ay magmadali na tumanggap ng kaligtasan, Panginoon. Mahal mo ang bawat isa sa amin, kagaya kung paano ako naligtas. Ganon din ang gagawin mo sa kanila kung sila Salamat. Salamat po. Pinupuri kita. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po sa bawat isa. Pasensya na po. Yan. Siguro dahil pinilit kong magdala ng salita ng Diyos, kahit masama pa talaga pakiramdam ko. So, pasensya na po sa bawat isa. Yan, talagang aminin ko talaga na wala po ako. Hindi ko na alam kung saan ako nagpasikot-sikot. Pero salamat po sa patuloy na pagsuporta po. Yan. At bukas ay nawa, pag-pray nyo po ako na sana nga malakas po tayo bukas para makapagdala po ng kanyang mga salita. Yan, no retreat, no surrender. Kahit na minsan talaga nasasabi ko sa akin sarili na nakakapagod. Yan. Tuloy lang. Yan. So, purihin po, Panginoon. Kita-kits po tayo sa araw ng bukas. Pagtatalagahan ko po ito hanggang sa... Sorry, iyakan po tayo. Pero pagtatalagahan ko ito hanggang sa muli pababalik po ng ating Panginoon. Yan po. So, yan. Sama niyo po ako sa prayers niyo. At sana po may konti kayo natutunan kahit nga nawala-wala na ako sa aking outline po. Yan. So, at sana nga po sa ating mga kaibigan, tagapin na po natin ang Panginoon. Wala po pangako ang bukas. Yan. At, diba, tayo po'y tatanggap ng buhay sa Panginoon. Hindi po pwedeng patay. Kagaya ng sabi natin kanina na hindi na natin didiscuss yung November 1. Yan. So, sana po ay marami pong PMC support badge. Sorry,
tutudlisipon ko sa more than 1,500 po yata ng churches po sa buong mundo at patuloy pa nagtatayo sa biyaya ng Panginoon. Ang business support wise, tinutulungan tayo ng Diyos. So sana po sa ating mga kaibigan na huwag na tayo magpatumpik-tumpik, na tanggapin po ang Panginoon yan sa ating mga buhay, dahil kung wala po ang Diyos, hindi natin kaya. Kagaya ko nga, di ba nawala ako kanina. Siguro kung wala ang Diyos, hindi rin ako pupunta sa, hindi ko alam kasi para may hangin po ang utak ko ngayon. Sa totoo lang, yan. At parang kanina kasi last day ng Firmax ko, naiisip nga ako, Lord, sabi ko, ubos na yung Firmax ko ngayon. Pero bahala ka na. Although super tipid po talaga yung Firmax na yun kasi nga medyo mahal. Yan. At kanina talaga, nagkukuli akong magla-live. Yun po talaga totoo na kaya ko ba mag-live. Pero kasi nga, hanggang 2 days ko lang kaya lumiban eh. Kasi pag 2 days pa, babayaran ko ng babayaran. Yun na nasa isip ko. Na kaya Lord, kahit di ko alam kung malakas ako ngayon, magla-live pa rin ako. Yan. So, siguro ganun, hindi ko po alam na nawala po tayo. Pero biyaya ng Diyos dahil nga, sinasamayan tayo ng Diyos, purihin po ang Panginoon, ay naitawid pa rin po ng Panginoon ang ating life today. So, sabi ko, maiksi pero mas lalong humaba. So, pasensya na po kayo sa akin at ako nga ay, sabi nga Jeremiah, di ba, Prophet Jeremiah, hindi po ako propeta, yan, pero yung iyak na iyak, iyakin po talaga ako. So, pasensya na po. Kahit ayaw natin umiyak, iiyakan po talaga ako, hindi na natin mapigil po. Yan, so sa ating mga kaibigan, hindi po sana naging hadlang ang pagkawala ko ngayon sa aking outline upang hindi natin tanggapin po, upang yung nga po hindi natin tanggapin ng Panginoon sa ating buhay. Wala po pangako ang bukas. Yan po, marami nang nangyayaring masama at kahit sa akin, ang dami, nagpe-friend request na kahit ako nagugulo, AI na yato kumakausap sa akin, hindi ko na alam. Yan, kasi nga nagpe-friend request, tinatagalog ko pero English eh. Ayun, naisip ko kagabi, parang ito po yata yung, alam mo yung para sa Pogo, na, yung nga yung, basta parang ano na mga Pogo, gambling, ganyan. Hindi po gambling, pero yung, para mga ganun ba. Na kasi nga, nag-friend request sa akin, pero piling ko ang kausap ko AI, at kanina po ay, gumagawa ako ng outline, puro AI yung lumalabas dun sa iba na talaga yung Google. Yan. So, kaya hindi ko alam. So, sa ating po mga kaibigan, sana po tumanggap na po tayo sa Panginoon. Wala po pangako ang bukas. Yan. Ang Diyos lang po ang makakatulong po sa lahat ng ating problema. Marami akong mahal sa buhay na, di ba, dumadaing. Pero sa totoo lang po, ang Diyos lang po ang ating pag-asa. Yung ngunguna ko. So, wag na po tayo mag-rebellion. Yan. Tayo po magpakumbaba sa Panginoon. Ang anak ko lagi ko inaaway. Kasi nga, late siya nagising. Sabi ko, sinong dadatan mo? Wala na. Pero biyaya ng Panginoon dahil nga ang puso ng anak ko makasama sa cemetery evangelism. Biyaya nakasama naman po siya. Yan. So, purihin mo ang Panginoon. Salamat po ngunguna ko. Salamat po sa lahat ng nag-support. Bagamat humaba na, pasensya na po. At hindi talaga ako magsisinungaling na wala talaga ako. Parang may hangin po yung utak ko ngayon. Yan. So, see you po. Bukas po ay magla-live ako. At sana nga, bagamat pinahinga ko to ng 2 days, pero sama pa rin yung katawan ko. Sana po bukas ay nga palakasin tayo ng Panginoon. At sana nga, yung sabi ko maiksi, mas maiksian kasi more than 1 hour pa po yata ang ginugol ko ngayon. So, pasensya na po kayo sa akin. Alam ko sa mga ibang hindi sanay makinig na salita ng Diyos, hindi nyo talaga pagtsatsagaan na lumampas ng 30 minutes, 1 hour. Kaya po, yan, humihingi po ako ng pasensya. At see you po bukas. Ako po talaga magla-live po bukas. Kung ano man ang kalagayan ko, yung
condition ko, basta papag-pray na lang natin kasi nga may utang na ako ng 2 days sa Panginoon. Yan po, pero bahala na po ang Diyos. Sana ay may i-guide niya ako bukas na wag na mangyari po ulit to. Papag-pray natin sa Panginoon. Samahan niyo po sana ako, ipag-pray niyo rin po ako, maging sa kalakasan, kagalingan. Yan po na patuloy pa akong gamitin po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Yan po. So, sorry again and see you all tomorrow po. God bless us all and glory to God.